Kung pabayaan ko na yung sarili ko. Sobrang masyadong pangit na yung face ko. Eh yung mukha ko. Napabayaan na ba yan? Napabayaan ko na yung aking hair, hindi na nakakulayan. Tapos yung mukha ko, hindi na ako nakapag-ahit. Pero nakakain na magkilo na sa kata. Sura ko to. Sakata, naalala. No? Naalala mo sa sakata? Oo, kasi siya nang bibigay sa akin ng mga condiments. Napabayaan mo na ba yung mukha mo na yan? Oo nga. Parang ano naman, parang dati ganyan lang naman nagbago. Hindi man kasi kailang pagluta kasi ako. Inuungusan mo kasi ako pagluta eh. Pag magluto ka rin ako sinasabihan, gusto mo ikaw lang. Alam mo kasi, hindi naman nakakuha sa'yo, wala naman sa'yo ko yung luto. gamitin mo kasi yung hindi naman effective sa'yo. Pag kasi naglalagay ka ng mga cream sa mukha mo, gamitin mo ng kutsara. Ano ba yung kutsara? Abi syempre medyo ano kasi ito bako-bako para malagyan lahat. Konti na nga lang, para yung pores, pinaka hole, yung pores, malagyan mo. yung pores ko, yung hole ko, medyo nagkuha. Ano sa'yo mo? Yung pinaka hole, yung pinaka butas na malagyan mo. Ang tawag yung pores, ano ba yung hole na pinasayo mo? Bakit man pag? Overall. Ano overall? Ganun nga, kasi pag nakapayos ako, magpapalaser ako, huyo ka. Hindi laser ang kailangan sa mukha mo. Ginagawa mo, puro ng panalait sa fucking face. Hindi laser ang kailangan sa mukha mo, Belgium. Tingnan mo, tita sa kata, tingnan mo, napaka-cleans na. Ay, yung kanya, yung mga sabi natin Mariton, yung sa mukha mo daw, pagka nagpunta ng US, meron itong gagawin sa'yo. Ano tawag doon? Ano? Anong tawag sa gawin? Magpe-pray. Pray? Oo, marunong ako mag-pray. Hahanap ng miracle para sa mga mukha natin. Bakit magkailangan pa ng miracle sa mukha mo? Sa akin na lang, baka magkaroon pa ng himala. Oo nga, kasi ang problema kasi sa'yo, hindi yung pagka gusto mo na maglagay ng cream tsaka ka naglalagay. Pag wala na, tapos wala ka ng time, basta nauuna sa'yo yung pagkain. Kumbaga yung oras mo ganito, pagka meron ko nakitang pagkain pero kailangan maglagay sa mukha mo, anong nangyayari? Uunahin mo yung ano mo. Hindi kaya, lagi ko nauna kayo. Pagkaligo ko, naglalagay na ako ng pang face panglinis. Kailangan lagi mo pagkaligo ko, hindi nauna yung pagkain. Lagi unang pagkain. Pagkatapos niyan, maligo na, pagkaligo mo, linisin mo yung katawan mo, yung face mo, especially nga yung mukha para matanggal yung mga rumi-rumi ng mga bakterya. Oo. So paano gagawin natin ngayon? Si Aya ayaw makipagkita sa atin. Ano? Ayaw na makipagkita sa atin ni Aya. Paano ayaw talaga na kayo magkipagkita? Kasi natakot nga siya. Nababother daw siya. Ano? Huwag ka na magbanggit kung bakit natatakot. Oo nga. Ang gusto niya, sa bakasyon si Aya. Ang gusto niya, surprise na lang natin daw siya. Hindi. Punta tayong Manila, punta lang natin. Ba't pupunta pa ba natin si Aya? Ba't punta naman siya sa Manila tayo? Araw-araw punta sa Manila. Huwag natin puntahan si Aya? Wala tayong sa Manila. Ano? Alam mo may pasalubong si Aya sa atin. Ano yung pasalubong ni Aya? Nga, ulit tayo pasalubong siguro si Aya. Si Aya, nagtatago yun. Nagtatago saan? Sa atin. Kasi nga walang pera, hindi ka makapunta sa ibang bansa eh. Dati pag umuwi yan, lagi ka pupunta sa ibang bansa. Ngayon hindi na makapunta. Kasi nga wala nang money. Intindihin mo kasi nagbabayad siya ng utang. Bakit nakabayad ng utang noong December? Ano? Kano na bayaran ni Aya utang noong December? Hindi pa, meron pa. Malay pa siyang babayaran. Kaya nga. Ano na babaeng to? Di pa kasi sinunggaban yung apam na umaligid sa kanya. Ha? Sinunggaban yung apam? Eh, parang at least paano nga? Apam ang solusyon? Aba yung apam na sumusunod sa mga pera yun. Sana na meron siya sa pera, meron sa kanya magbibigay ng pera kahit paano yung pampaganda niya. Huh? Kasi pampaganda ng katawan niya. Eye maintenance ba si Aya? Oo, lalo ngayon ang binibili ngayon yung mamahalin wala naman pera pambili, binibili pa yung mga mahal na pangko sa mukha niya yung mukha niya parang wala nang pag-asa kasi mukhang chupaw na nga yung mukha niya yung mataba, sorry guys sa words, yung mataba yung mukha niya, yung ang tawag doon sa kanya para siyang namumutok, ano? Parang ball. Ano? Ball. Anong ball? Bola. Akala pitbull. Hindi, ka ng pitbull. Yung face niya, kahit gano'n yun, hindi siya mukhang pitbull kasi yung lips niya, yung parang kuha naman, may hindi, yung normal, yung face niya. Yung ilong lang medyo kuha sa kanya, kailangan dito ko yun ulit kasi bumalik sa dati. Ano? Retok yun. Alam naman rito kasi Aya? Yung ilong nga niya, kasi nga niya pango.
Ano ba? Hindi Yung ano ni Aya, kailangan medyo mataas na ng konti. Bumalik na. Bumalik na sa pagkapangaw. Dati mataas yun bago umalis. 90,000 yun, naubos. 90,000 ka naubos. Ayaw kasi niya makinig. Eh ngayon, yun. Sinabi na kasi magpa-rhinoplasty. Eh hindi siguro makaya na ng pera kasi nga yung... Hindi niya kaya, hindi kaya ng oras kasi pabalik sa Africa. Oo. Ikaw, ano ba? Ano pa ang kailangan baguhin sa mukha mo? Sa mukha kang baguhin ko siguro, makapalagay ka ng taba-taba dito. Bakit? Dito, may ganito. Anong klaseng taba ilalagay dyan? Yung kukuha dito sa ilalim, sa may paa mo, ilalagay dito. Bakit? Ano? Ano ba problema sa mukha mo? Kasi hindi siya masyadong kapantay. Ano? Hindi pantay. Bakit? Nasuntok? Hindi ka kapantay. Pagkapanganak ko, hindi siya pantay talaga. Nagkamali yung kumadrona? Ano ba nagpalak sa'yo? Sino ba nagpalak sa'yo? Doktor o kumadrona? O hilot? Sa doktor ano? ako, alam mo naman na kahit paano, nung panahon meron pa kaming kaya-kaya ng yung family ko, may kaya pa nung panahon. Ano ginawa ng doktor sa na pinanganak ka? Doon ako pinanganak sa provincial hospital. Ano? Provincial hospital. Ibig sabihin nung pinanganak ka ng doktor, na mali ng araw, gano'n, hinatak ka na lang, kaya yung voice mo, gano'n. Hinatak ka, gano'n. Kung hindi ko alam, pinanganak ko ng madaling araw. Madaling araw? Yun, pinanganak ko. Maganda yung doktor! 1 AM ako pinanganak noon. Ano? 1 AM. Kaya sabi ko, pag suot ako ng salamin din, di pantay yung tenga ko rin. Dito talaga. Sabi ko, basta sa mataas, sa baba, mataas. Hinatak ka ng doktor! Asa madaling araw? Pantay siya. Nadiin sa kabila. Oo, Dito lang sa salamin tayo. Pag ginagit ko yung salamin ko, di siya magpantay. Yung sa mataas, yung sa baba, ang tenga ko. Pili pa lang ganun. Anong kwento yung nanay mo nung kunyari pinanganak ka madaling araw? Walang natakot nga mga nurse, ganun. Hindi naman sila natakot, bakit ganyan yung itsura, ganun. Hindi naman kasi normal delivery naman kasi ako. Normal delivery. Normal delivery naman kasi Walang ako. napansin na problema. Wala naman napansin na problema kasi madaling araw ngayon. Kaya lang nagkamali. Yung nakita yung face mo na ganyan. Siguro yung formation ng mukha ko medyo nagkaroon ng abnormalities na konti. Nung rock formation pinagsayo mo? Nagkaroon ng ano? Abnormalities. Yung ano mo? Hindi siya masyado nagpantay ng buti. Ganon. Nung pinanganak mataas ka, sa kabila, mababa sa nung kabila. pinanganak ka, nilabas ka ng ganyan, namali ng formation. Hinatak kang ganyan kasi madaling araw. Ba't hatakin? Hinatak ka syempre nga. Hinatak ba yun? Oo, pinahatak na. Kasi nga, syempre, pagod din mga doktor. Madaling araw na, ayaw pa lumabas. Overdue ka na. 3 araw ka ng overdue. Ano mo naman yung overdue? Oo. Mayroon ba ganun overdue? Ganyan na nga nangyari, di ba? Kaya nga. Nagla-labor. Ang tagal Nagla-labor nga, ang tagal tawag doon. tagal nang nag-labor nanay mo. 3 araw ko nag-labor nanay mo. O ngayon, ginawa ng nanay mo, hinatak. Paano hatakin nanay? Kung masakit nga yung kuha niya. Ano? Yung baba, kasi lalabas. Oo nga, nang ano nga, hinatak kasi. Paano hatakin nanay ko? Hatakin yung nahirapan nurse? niya kasi yung sa ulo pa lang. Ang hatak yung midwife o nurse? Ano? Doktor. Kaya nga yung doktor, habang tinatanggal ng gano'n, sa ulo pa lang, hirap na yung doktor. Kasi malaki daw yung ulo ko dati noon. Yun nga ang problema. Hindi naman, wala namang, hindi ka nang lumabas ka, hindi ka naman na lumipad, gano'n. Walang nahati katawan. Ano yung Superman? Lumipad ba yun sa'yo mo? Hindi lumipad. Alam mo, hindi ko siya alam pagtatanggal ng baby sa sila pupunan. Dahan-dahan yan, mauna muna yung paa, di ba? Ulo! Ay, ulo ba? Oo, kaya nga nahirapan. Kaya nga nahirapan, Belgium. Siguro paghawak siguro ng tenga ko na ako. Pero di yung pwede yun, Pinata. sa papa yan. At saka lang, Umiyak ka daw ba agad? Umiyak ka ba agad o nagalit ka? Sabi ko, ang tagal-tagal ko, gano'n. Akala nga nila daw, akala siguro nila patay na ako. Parang gano'n. Tinapal-tapal ka pa. Tinapal-tapal ka pa. Ang tagal mo umiyak. Tapos bilang umiyak na ako, yung buhay na. Paano ka na umiyak no? Paano iyak mo nun? Paano iyak mo nun? Hindi ko parang malaman iyak ko. Siyempre may kwento yung nanay mo. Bakit hindi pag umiyak? Nang nilabas ka, gaano katagal bago ka umunga? Mas mataba ako noon, very healthy ako nung toba ako. Tapos obese ako. Obese ka nun? Oo, nung tumo. Over kilo ako. Yung ulo mo nang ganyan nakalaki. Nung nilabas ka. Hindi naman, matanda na ako. Siyempre, yung man, ano ba yung pinaglulok mo ako eh. Yung mataba ko. Kasi yung nanay mo ilabas ka. Oo, kaya nilabas ka. Oo, kasi malaki nga. Tinahi pa nga siguro yung kuha niya tiyan. Ay, yung kanyang... Yun. Normal kasi. Normal kasi. Pero nung lumalaki ka, wala ka napapansin sa itsura mo kung bakit Sabi ko, yung sura ko nung una, akala ko yung mukha ko, parang kuha siya, flat. Flat. Flat siya, parang di siya. Ngayon lang tuwa at may nagkaroon na siya ng pores.
Nung nagka-Porsche yan, kailan? Nagkaroon siya ng taba-taba ni Porsche. Ng taba-taba. Nagkaroon na ito ng Porsche nung nagkaroon ako ng pimples. Di ba yung mga kabataan ngayon, di ba nagkaka-pimples? Pimples ba yan? Oo. Akala ko pigsa. Tapos ang ginagawa, pigsa na pumutok. Pigsa ang pimples, isa man lang yan. Iba ba yan? Kung gusto man kasi yung pigsa yata sa'yo. Kasi acne. Alam mo sa English. severe yata sa'yo. Acne, ano? Medyo severe. Paano maging severe yan? Tiyan mo, look. Sobra. Oo. Ang severe doon, yung may ganyan-ganyan nakalagay sa kuwan yan, sa mukha, may mga butas-butas na yan.Mpax, ganun ba? Ano? Mpax. Parang kay Impact, naman, monkey business yun. Monkey business. Ito naman. Pero ala nung dapat kasi baguhin sa mukha mo, Belgium. Actually, wala man talagang baguhin sa mukha ko. Kayo lang kasi nagpapabago. Kasi ako, I'm happy what God created me. Yung lang kayo, masyado kasi kayo mga maarte, gusto nyo lang bagong mukha. Akala nyo lang kung yung makaganda. Akala nyo lang kagwapo, kagandahan nyo. Ikaw, di ba sabi pagpunta naman ng US? Pagpunta mo US, huyo kami. Huyo kami. Kasi mapagpintas kasi kayo. Tiyan nyo yung... Hindi, ikaw nagsabi Belgium. Sabi yung pagpunta ng US, automatic yun, yung mukha mo, papaayos mo. Kasi hindi nyo na ako makikilala pag ganon. Ba't kailangan kasi mo? nag-transformation na. Anong class? Face transformation. Ang tawag doon, face transformation. Face transformation. Ang tawag doon. Anong class? Hindi ako makilala kasi medyo nagkuhan ako, naiba na ako sa society. Nasa upper class na ako, sa mga gwapo at mga ganda. Doon ako nabibilong na. Pero walang expiration naman pagka inayos yung... Wala, hindi ako ganyan. Ayaw na-expert yung ilong niya. Ay. Diba? Buhalig sa pagkapango yung ilong. Ang tanong ko, dapat ba talaga may baguhin sa mukha mo o wala? Ano? Para sa akin, ako talaga, para sa akin, walang kaplastika talaga. Kailangan talaga mag-face transformation. Kasi parang hindi ako nagkaroon ng face, ng self-confidence sa mukha ko. Pag nakita ko yung mukha ko, nakuha ko na parang feeling ko may kulang sa mukha ko. May kulang? Something's wrong. Sobra-sobra yung sa mukha mo, Belgium. Ha? Sobra-sobra. Something's wrong in my face. Ayun nga. Una-una, yung pigmentation ng skin ko. Pigmentation? Skin pigmentation na. I-explain mo sa amin yung skin pigmentation. Skin pigmentation, nagkakaroon po siya ng mga black dyan. In English! It's skin pigmentation. There is some acne and blackheads coming from my skin. Yan, inside. Skin pigmentation. Skin pigmentation tawag doon. Alam na yun, Doc? Pag sa eyes naman, ang tawag sa eyes, pag may problem sa eyes. Sa eyes? Ophthalmologist. Ano nga problema sa mata mo? Ano? Ano problema sa mata ko? Tantalizing eyes yan, nung baby pa ako. Ngayon naman. Yan mo, marami na nakakuha dyan na iikit sa eyes ko. Yan mga ganyan, Tantalizing eyes. Ibig sabihin... Ang mukha kasi parang akong mukha yung, alam mo parang kriminal, yung face ko. Bakit? Kasi kami kamukha akong kriminal. Sino? Doon sa Bilibid. Nakita ko sa Patrol. Parang kamukha na, pagkamalan pa nga ako. Ibig sabihin, pag lumalabas, kaya pala pag lumalabas ka ng sa Belgium, ang dami kapangalan. Kaya pag pupunta ko sa NBI, ang tagal na kumakuha ng NBI clearance. Sabi sa akin, 1 year ka, di ba, bago ko makakuha? Sabi sa akin, titignan ko nung ko, tingnan yung mukha ko, parang mayroon ka pa, yung mukha siguro. May kamukha ko. Kaya pag pumunta ka ng NBI, 1 year ka bago makakuha, di ba, ng NBI? Aba, hindi. Isang business lang kasi ang pangalan ko unique. Walang kaparehas. Kaya makakuha ko ng kuha. Siyempre, hindi naman sa pangalan Ikaw, Roel Francisco, may kasama kang kriminal. Di ba tagal makakuha ng NBI? Aminin mo yun, Roel, may kasama kang Roel Francisco. Marami kayong mga pangkapangalan mo, kaya ang tagal makakuha ka ng NBI clearance. Sumaabot ng 1 month. Sinabi mo yan, di ba? O tapos, ano mangyayari? Ano? Yun lang. Ano matututunan natin sa video na to? Ang matutunan sa video natin, yung magkuha ka dapat, be contented of what you have. Kung ano ibigay ni God sa'yo, mapango ka man o pangit ka man, magpasalamat ka dahil may mukha ka pa. Kasi di ba nagkakaroon deformation yung kanang mukha. Ang pinakamaganda kasi, be contented with what God given to you. Hindi mo kailangan magdagdag, hindi mo kailangan magbawas, pero pwede mo namang But it's your right. Pwede mo namang karapatan alagaan. Pero karapatan mo naman kung anong gusto mo sa pagmumukha mo. So kaya ni Belgium, sobra-sobrang parang ang lips ko gulgul ka ng skin lips pigmentation. Ang lips ko kasi may itim. Gusto ko yung may pula-pula. Ano? Diba? Meron ba ganun, diba? Maglagay ka ng crepe paper, basahin mo, tsaka magano pula na yan. Okay na yun. Yan, yeah. Oo. So ayun po, dapat tayo makontento kung ano ang meron tayo. Hindi lang sa physical, kundi sa lahat na sa panloob. Importante kasi yung panloob ng panloob natin, not only the outer but the inner, the most important para tayo para mas
maging isang mas buting tao tayo. Maging masaya. Maging masaya. Para Be tayo maging contented. masaya, makontento. Content tayo kung anong kung anong meron tayo. Kasi kung magka-face transplant ka naman, kung wala ka namang pera, it's not worth it. Parang sinabi mo na magpatiwakal ka na lang. Ay? Ano? Ano ba yung words ko? Mag-grocery na lang tayo. So ayan na po mga kasing ko, hanggang sa muli po ating Bardagulan. Bye bye.